Ibong Adarna, Ikatlong Kabanata. Ang pagtataksil ng magkapatid. Ang pag-akyat sa bundok Tabor ay agad sinimulan ni Don Juan. Nang sapitin niya ang tuktok ng bundok, ay buong panggigilasan niyang nakita ang malaparaisong pangitain doon at ang punong may mga dahong pilak na kanyang sadya. Tunay siyang humanga sa kagandahang ibinihis ng kalikasan at sa luntiang kapaligirang kanyang pinagmamasdan. Kapag dakay, hinanap niya ang kuweba ng ermitanyo na mahigpit na ibinilin ng matandang pulubi. Pinuntahan niya at magiliw siyang tinanggap ng matandang ermitanyo. Ipinaghain pa siya nito ng makakain. Namangha si Don Juan nang makita na ang inihain sa kanya ay siya ding tinapay na inilimos niya sa matandang pulubi. Paanong ang tinapay na ipinagkaloob niya sa kitungin ay napunta sa ermitanyo? Si Don Juan na din ang sumagot sa kanyang sariling katanungan. Sinabi sa kanya ng ermitanyo, sapagkat na ipamalas mo ang kabutihan ng kalooban ng mga sandaling sapitin mo ang puok na ito, ay nakatalaga ako ngayon na tulungan kang mahuli ang Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay isang engkantadong ibon na hindi mahuhuli ng gayon-gayon lamang. Mahiwaga ang kanyang awit at ang mapatakan ng kanyang dumi ay nagiging bato. Siya ay humahapon sa punong may mga pilak na dahon kung sumasapit na ang hating gabi. At sino mang naghihintay sa kanya ay napipilitang makatulog sa 7 ulit na pag-awit sa ginagawa niya. Sa bawat awit niya ay nag-iiba ang anyo ng kanyang mga plumahe, wika ng ermitanyo. Binigyan siya ng ermitanyo ng 7 dayap at mahigpit na ibinilin na sa bawat awitin ng Ibong Adarna ay susugatan mo ang iyong bisig at pipigaan ng dayap ang sugat upang sa kirot na mararamdaman ay hindi makatulog sa kabilang malambing niyang awit. Pagkatapos ng 7 awit ay magbabawas ang Ibong Adarna bago matulog. Iwasan mong mapatakan ka noon kundi ay magiging bato ka. Ang taling gintong ito ang tanging mabisa upang siya ay talian. At isang bagay pa, sa sandaling mahuli mo na ang Ibong Adarna, ay sumalok ka ng tubig sa bukal na malapit sa puno at ibuhos mo sa 2 batong nasa ilalim ng puno upang bumalik ulit sa dating anyo ang 2 mong kapatid, sabi ng ermitanyo bago umalis si Don Juan. Si Don Juan ay nagtungo sa kinatitirikan ng puno sa bundok ng Tabor. Inabot siya doon ng hating gabi sa paghihintay at di kawasay na ulinigan niya ang pagaspas ng mga pakpak na hudyat na ang Ibong Adarna ay dumarating na upang humapon sa puno. Pagdapo sa sanga ay 7 ulit na umawit ang Ibong Adarna ng buong tamis at lambing at 7 ulit na nag-iba ng anyo ang kanyang plumahe. 7 ulit din na sinugatan ni Don Juan ang kanyang bisig at pinigaan iyon ng dayap upang hindi makatulog sa lambing ng mga awiting iyon. Matapos dumumi ang Ibong Adarna, ay natulog ito at agad namang inakyat ni Don Juan. Pagkatapos niyang mahuli ang Ibong Adarna, pumunta agad siya sa ilog upang kumuha ng tubig para ibuhos sa kanyang mga kapatid. Noon din ay nagbalik sa kanilang dating mga anyo sina Don Pedro at Don Diego. Gayon na lamang ang tuwa ni Don Juan nang muling makita ang kanyang mga kapatid. Ipinaliwanag ni Don Juan ang buong pangyayari sa 2 kapatid at noon din ay pinagharian ang kanilang mga puso ng matinding inggit. Nang magbukang liwayway, tinungo nila Don Juan ang kuweba ng ermitanyo upang magpasalamat at magpaalam. Sila ay pinakain ito at ginamot din ang mga sugat ni Don Juan. Pagkapahinga ay pinauwi na sila ng ermitanyo at pinayuhang walang manloloko o magtataksil isa man sa kanila. Hindi sumunod sa ermitanyo ang 2 prinsipe na si Don Pedro at si Don Diego. Si Don Juan ay walang awang pinagtulungang bugbugin ng magkapatid na pinagharian ng inggit at pag-iimbot.